Magandang umaga, Paloma. Magandang umaga. Pasok ka. May dala akong bagong dyaryo. Puro magaganda ang sinabi nila tungkol sa atin. Iisa ang tingin nila sa atin. Maganda man ang balita o pangit man ang sasabihin nila. Kumusta ka? Kakabangon ko lang, hindi ako masyadong nakatulog. Hindi mo ako tinawagan kagabi. Alam ko na, Alex. Alam kong nagpakasal na sina Fernando Jose at Fedra. Hintayin mo ako rito. Huwag ka munang aalis. Apo, senyora, maghihintay ako. Valeria, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Maganda ka pa rin tulad nung unang pagkikita natin. Sa kabilang banda, hindi ko masabing katulad ka pa rin ng dati. Mas lalo lang, nagmukhang patapon ang buhay mo. Hanggang ganyan ka na lang ba talaga? Tinanghali kayo ng gising, senyor. Kaya dinalhan ko po kayo ng almusal dito. May kailangan pa po kayo? Wala na, salamat. Alis na po ako. Kailan mo nalaman? Kahapon pa. Di mo na ako tinatawagan kapag nasasaktan ka. Matagal mo na tong alam, Alex. Paloma. At tinago mo yun sa akin. Akala ko mas makakabuti kung malalaman mo sa iba. Baka magalit ka sa akin kapag ako ang nagsabi. Kaya pilit kitang inaaliw sa mga pagtatanghal mo, sa tagumpay mo, o sa kahit na anong bagay para makalimutan mo siya. Pero wala ring saysay. Gusto mong bumalik sa Mexico at bumalik sa lalaking yun. Dapat sinabi mo sa akin. Ayokong saktan ang puso ng isang babae. Kahit iniwan ko na sila, sinikap kong umalis nang nakangiti sila. Naiintindihan ko na kung anong sinabi mo. Hindi niya ako kayang mahalin. Hindi siya marunong maghintay. Sinubukan kong balaan ka. Malinaw mong sinabi sa akin noon. Masasaktan lang ako ng sobra. Gusto kong maging handa ka sa mga bagay na malalaman mo rito. Wala rin saysay, Alex. Dahil sobrang sakit. Nasaktan ako. Diretsuhin mo na ako. Ngayon din. Anong kailangan mo sa akin? Ang gusto ko lang naman ilabas mo ako rito. O sige, gagawin ko yon. Sa isang kondisyon. Oy. Sa tingin mo may karapatan ka magbigay ng kondisyon sa akin? Kailangan mo lang ipangako na hindi mo na ako guguluhin kung gusto mong makalaya rito. Ayos lang sa akin. Kakausapin ko ang abogado ko para maasikaso niya agad ang kaso mo. Tandaan mong ayaw na kitang makita o marinig kahit kailan. Hindi ganun kadaling pigilan yun. Alam ko kung paano gagawin yon. Sigurado ako. Pinuntahan ko siya, Alex. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat dahil ikaw na lang ang tanging natitira sa akin. Madali akong pumunta sa kanya para sabihin mahal ko siya. At kung hindi siguro siya kasal, kasama ko na sana siya ngayon. At iniwan kita para sa kanya. Alam ko naman yon. Ayaw kitang lokohin, Alex. Alam mo ba kung bakit pumayag ako sumama? Hindi. Dahil nung nagdesisyon siyang iiwan niya si Fedra, biglang pinagbawalan siyang makita ang anak niya. Labis ng paghihirap niya noon, hindi kaya ng puso ko na isakripisyo ni Fernando Jose ang anak niya para sa akin. Kaya naman, ikaw ang nagparaya? Gusto ko sanang ipaliwanag yon para hingin ng tawad niya. Gusto ko malaman niya ang totoong nararamdaman ko. Pumunta ako sa restaurant para hanapin siya at pagdating ko ron,
Sinabi ni Gerardo na ikinasal na siya kay Fedra. Tahana, Paloma. Imposible na ang lahat sa amin ngayon. Ayoko makita kang ganyan. Pero ayoko namang magsinungaling sa harapan mo at sabihin na sana hinintay niya ang pagbabalik mo. Para sana masaya ka ngayon kasama niya. Ayoko makitang may iba kang kasama maliban sa akin. At ang sakit na yan ang magiging dahilan para bumalik ka sa akin. Tumawag kanina si Gerardo, papunta na raw siya. Magbibihis lang ako, aalis ako eh. Nasaan si Erica? Naglalaro kasama ni Alcira sa kwarto. May kailangan ka ba? Wala, Fedra. Wala. Gusto mo bang makinig ng music? Itigil mo na ang pag-aasikaso sa akin na parang isang bisita lang dito, Fedra. Nakalimutan mo na bang sa akin din tong bahay? Tama ka, mahal ko. At higit sa lahat, ikaw ang asawa ko. Oh, Gerardo. Kumusta? Hindi mabuti, kaibigan. Hindi mo man lang ako binisita pagbalik mo. Pupuntahan sana kita ngayon, Gerardo. Alam mo, ang ganda ng bahay mo. Si Fedra ang nagayos? Hindi. Professional interior designer. Nasaan si Fedra? Umakyat para mag-BS sa Alice kasi siya. Kumusta ka? Ayos ka lang? Ayos lang naman ako, Gerardo. Alam mo bang bumalik na si Paloma? Attorney Mendizábal. Ako to, si Valeria Altamirano. Gusto ko sanang maingat mong trabahuhin hanggat maaari sa paglaya ng kulungan ng isang lalaking kakilala ko na may pangalang Francisco Quiñones. Gusto mo bang mag-book ako ng ibang performance? Hindi ko pa kayang kumanta. Baka makatulong para makapag-isip ka na mabuti. Makalimot. Imposible yon. Masyado akong nasaktan. Wala akong lakas ng loob. Para malibang ka. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, pwede ba? Pero hindi pwede magkulong ka na lang dito sa bahay. Mas lalo ka malulungkot. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin ngayon. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kita ngayon. Kailangan kita higit kailanman. At simula sa araw na to, ikaw na ang palagi kong kakailanganin. Oh, alam kong bumalik na si Paloma rito. Kababasa ko lang sa dyaryo. Nakita mo na siya ng personal? Hindi. Alam mo, pumunta siya kahapon sa restaurant at hinahanap ka. Sa tingin ko... Pasensya ka na, Gerardo. Pero ayoko marinig kung ano man yan. Hindi ako interesado. Ayoko nang may malaman tungkol kay Paloma.